Hindi nyo mapaikot ang aming Vice Presidente. Dahil kung kakagat si VP Sara sa mga tanong ninyo, oh, gagawa na naman ninyo ng akusasyon. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kaya nga sabi ni VP Sara, ayan, lahat ng mga tanong ninyo, nasa report na yan ng OVP. Oh, sapol ka sa akin mamaya, Cheese Escudero. Oh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Panay itong si Cheese Escudero. Okay? Gusto ko lang sabihin sa inyo, Cheese Escudero, unang-una ha, Cheese Escudero, makinig ka. Ang ating Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte, sabihin ko na sa inyo ng prangkahan, Cheese Escudero, si VP Sara po ay hindi plastic na pagkatao. Yun ang una, Cheese ha. Kasi sabi dito sa balita, no? Ito daw si Senate President Escudero, tila hindi isang kaibigan si VP Sara sa ilang miyembro ng Kamara. Alam mo, si VP Sara, walang kaibigan-kaibigan yan. Kung trabaho yan. Kung hindi niya gusto ang isang tao, talagang hindi siya magpapakita ng kaplastikan. Hindi ganyan si VP Sara. Kung ayaw niya sa tao na yan, ayaw niya talaga. Ha? Kaya nga, Cheese Escudero, at itong si Abante, akala nyo ma-caught on the trap si VP Sara sa inyong script dyan? Hindi. Nagagalit sila dahil bakit raw paulit-ulit ang mga sagot ni VP Sara sa kanilang mga questions. Sinabihan na kayo ha, unang-una pa lamang sa hearing, lahat ng mga ibabato ninyo sa kamera na ito, lahat ng ibabatong question sa inyo, ha? Ay iisa lang ang kanyang sagot. Okay? Iisa lang ang kanyang sagot. Nag-report na siya, ibinigay na lahat ng mga report. Ang sabi ni VP Sara, he will leave it up to the Congress to decide. Diba? Common sense. Pasalamat nga kayo ni VP Sara, pinamamadali ang hearing. Diba? Pero ang mga pautot ninyo, ang inyong mga reasoning, dapat makarinig ang taong bayan sa aming mga questions, ganito, ganyan. Alam nyo, bakit? Yung mga tanong, mga questions ninyo, ha? Sa hearing nyo, lahat ng mga hearing na nagdaan, sa mga tanong-tanong ninyo, sa mga kung anong mga issues na tanong, lagi kayong nagtatanong, meron talaga kayong itatanong. Ang tanong, umunlad ba ang bayan natin? Ha? Lumiit ba ang presyo ng bigas sa mga tanong-tanong nyo dyan? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? So, punta tayo dito. Tapos na tayo dyan, ha? Punta tayo dito kay Cheese Escudero. Sabi ni Cheese Escudero na tila hindi raw mga kaibigan ni VP Sara sa ilang miyembro ng Kamara. Sasabihin ko sa iyo, ha, Cheese Escudero, ang ating Vice Presidente ay hindi po plastic kagaya mo. Okay? Kasi kung sa tingin mo, Escudero, dapat sagutin ni VP Sara ang mga tanong ng mga taga-kongreso, ha? Hindi nyo mapaikot sa bulsa ninyo, kamong mga taga-kongreso dyan. Hindi nyo mapaikot ang aming Vice Presidente. Dahil kung kakagat si VP Sara sa mga tanong ninyo, gagawa na naman ninyo ng akusasyon. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kaya nga sabi ni VP Sara, ayan, lahat ng mga tanong ninyo, nasa report na yan ng OVP. Okay? So, hindi na siya mamimilit sa budget na yan. Hinahayaan na niya ang mga kongreso, ang mga representatives, ha? Kung ano ang gagawin nila sa budget ng OVP. So ito, sapol ka sa akin mamaya, Cheese Escudero. Pasok. Tila hindi isang kaibigan. Ganyan tinawag ni Senate President Cheese Escudero si Vice President Sara Duterte matapos makipagsagutan sa ilang kongresista sa budget hearing kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa.
Iaapela raw ni Vice President Sara Duterte ang inisyong Notice of Disallowance ng Commission on Audit kaugnay ng kanyang 73 million pesos na confidential funds noong 2022. Hindi pa naman daw pinal ang nilabas na notice, kaya pwede pa itong iapela sa COA at maging sa Korte Suprema. Kinumpirma ito ng tagapagsalita ng bise na si Attorney Michael Poa. We are now preparing to appeal yung ating disallowance na sinasabi. Talaga namang the Office of the Vice President has been cooperating with the ongoing audit. To be honest, it's a bit irregular, no, that we are talking about a COA finding na hindi pa po final. No. Hindi pa yan final. Bakit natin pag-uusapan yan na ongoing pa man yan? Isablay rin sila, di ba? Nagmamadali kasi kayo eh. Iniimbestigahan nyo ang isang bagay na ongoing pa yung audit. Ay nako, talagang hanap talaga kayo ng butas dito kay VP Sara. Ayon kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, oras na maisang pinal ang desisyon, kailangang ibalik ni VP Sara ang 73 million pesos. Walang problema. Ibalik yan ni VP Sara. Kasi, mapapatunayan yan ni VP Sara na wala siyang perang sinayang dyan. Ginasta yan ng tama. May appeal process kasi yan at mahaba yan abot hanggang sa Supreme Court. Pero pag na-final na yung decision, pwedeng bayaran o tinatapos natin restitution or pwede rin na ibawas sa kanyang sweldo, pwedeng ibawas sa kanyang retirement, gano'n. Sige. Gawin nyo na ang lahat. Ibawas nyo lahat sa kanyang pera ni VP Sara. Patunayan nyo muna. Ha? Patunayan nyo na itong mga pera na ito sinayang po ng ating OVP. Sige, walang problema yan. Kasi pera yan ng taong bayan. Kung mapapatunayan nyo na itong pera na ito ay mali ang paggasta nito, ha? Tama yan. Sige, kung nakasaad yan sa batas, ha? Kung lahat ng mga sinasabi mo, Heidi Mendoza, kung ito po ay nakasaad sa saligang batas, ha? Sa batas natin, walang problema. Gawin nyo ang gusto nyong gawin, basta legal ito na pamamaraan. Kahapon, na-defer ang hinihinging mahigit 2 billion peso budget ng OVP para sa Di ba? Tingnan nyo ang News 5 magbalita. 2 billion! 2 billion! Di ba? Ipamukha talaga nila na si VP Sara nagsasayang ng pera ng 2 billion. Tingnan nyo ang mga style ng mga mainstream media ngayon. Kung makabalita sila ni VP Sara, 2 billion. O, ganun talaga. Para magmukhang may kasalanan si VP Sara. Again, pakinggan natin yung style ng pag-narrate ng 2 billion. O, pakinggan. Na-defer ang hinihinging mahigit 2 billion peso budget ng OVP para sa 2025. Yan ay matapos tumanggi si VP Sara na sagutin 2 billion! ang tanong ng mga mambabatas tungkol sa confidential funds. Nang kainitan pa ang bise at sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, pati na si Representative Stella Oh, Quinto. pero itong mainstream media, hindi nila binanggit na si VP Sara po, in-invite si VP Sara to answer question about the budget hearing. Ganyan kasi yan, sa VP, sasabihin ng kamera, i-invite natin si VP Sara. The letter is all about Office of the Vice President. You are invited to come sa hearing to explain your budget proposal. Okay? So, si VP Sara naman pupunta. Ngayon, hindi binanggit ng mainstream media na itong si Castro, far out ang mga tanong. Ang kanyang tanong patungkol sa confidential funds. Di si VP Sara naman, syempre, Vice Presidente yan ng Pilipinas, bakit naman kita sasagutin? Kung sa totoo lang, pwedeng sasagutin yan ni VP Sara. Ha? Meron, lahat ng mga akusasyon nitong si Castro, masasagot yung mga tanong nila sa Kongreso. Lahat ng mga tanong nila sa confidential funds o kung ano-ano man yan, masasagot yan ni VP Sara. Walang problema yan. Masasagot yan. Pero ipinakita ni VP Sara na hindi nyo ako makokontrol. I can do whatever I want. I am the Vice President. Do not question me. Hindi ako Alam ni VP Sara, may script sila. Lagi pa ngang binabanggit, stick to the plan, stick to the plan. May plano talaga silang susunugin si VP Sara dyan sa kamera. Sunugin ng mga questions. Pero hindi nila napasagot si VP Sara, di ba? Imagine VP Sara is the only one. Wala siyang sekretary na kasama. Ha? Or mga other resource person, wala. Siya lang mag-isa. Laban dito sa daming representatives na ito. Hindi ba kayo nahiya diyan? Sa loob ng Kongreso? Sino ngayon? Hindi nyo napataob ang isang tao lamang. Ang dami-dami nyo, pero hindi nyo napataob. Di ba? Ganyan ka strong leader si VP Sara. And
kahit paulit-ulit ang sinabi ni VP Sara, kahit paulit-ulit ang kanyang answer, valid yun. That's valid. Alam niyo ba kung bakit? Kasi lahat ng mga tanong nila nandun na sa report ni VP Sara, sa OVP report. Kung hindi kayo nakinig doon sa kanyang opening statement, sa kanyang opening report, kung hindi kayo nakinig, pasensya na kayo. Paulit-ulit na lang tayo. Yung hearing natin, matatagalan dahil hindi kayo nakikinig. All your questions nandun sa report ni VP Sara. So paulit-ulit na lang tayo. Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Gusto nyo talagang magpapogi lamang sa kamera. Hindi kayo pinagbigyan ni VP Sara. Nautakan kayo ni VP Sara. Mas mautak yan sa inyo. Ano ngayon? Di iyak na naman kayo. Kung ayaw nyong bigyang budget si VP Sara, di wag nyo. Hindi naman namimilit si VP Sara eh. Wag nyong bigyan ng budget. Di ba? Hindi siya namimilit. At least alam natin. Di ba? Na hindi kayo, Bimbo Hernandez, hello po. Gerald Gabuco, hello po. Di ba? So, wag nyong i-outsmart ang aming vice presidente kasi kayo, ang purpose niyo pamumulitika. Si VP Sara po, ang purpose niya, walang halong kaplastikan. Lahat ng mga useless na tanong na yan, nandoon sa report niya. Bakit man tayo magpaulit-ulit? Sayang lang tayo ng pera, kuryente, tubig, pagkain dyan sa loob ng kamara. Ayon kay Appropriations Committee Vice Chairperson Benny Abante, mali ang inasal ng bises. Anong mali ng inasal ng Vice Presidente? Kayo ang mali. Ang resource person natin ay Vice President. Kahit nga hindi yan Vice President, if any ordinary resource person ang nandyan, Abante, you have to respect that. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman